napakagaling na host, Mentor Jessa. Palakpakan naman po natin. Of course, thank you so much kay Mentor Jean Mantala for inviting me sa inyong training. Kamusta po ang bawat isa? Grabe ang Team Unstoppable. Isa yan sa mga idol team ko sa I Am Worldwide. Taga saan po ba ang Team Unstoppable? Can you comment if you're watching from what place before po ako mag-start? No, konting shout out muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Taga saan po ba kayo? Taga Marikina. Hello, Mentor Naomi. Grabe naman, no? Diamond Mentor yan. Okay, Marikina, Caloocan, United States of Caloocan. Grabe naman yan. Pampanga, Laguna, Singapore, Cavite, Nueva Vizcaya. Ay, Mentor Hillgrows. Mandaluyong, Barcelona, Spain. Wow! Alabang, California. Iba't ibang lugar po, no? Taiwan, Bataan, Mindoro, Leyte. Hello po sa inyong lahat kasi naniniwala po ako na from UK, from Florida, na ang Team Unstoppable ay isa sa mga biggest teams in I Am Worldwide. Agree po ba kayo doon, mga mens? Diba? Ayan. So anyway, simulan na po natin yung ating training, no? Can you comment, I am excited? Yan, para lang makita ko na excited na ang Team Unstoppable at gaganahan si Mentor Ikay. Yan, huwag kayong mag-alala. Tatry natin ng less than 1 hour if kaya ng powers natin, no? Para tayo po ay marami pang magawa sa gabing ito. But thank you so much po sa lahat ng mga nag-tune in sa ating training. And I'm very excited to share with you my story and my training as well. So, itong training po kasi na to is a combination of my testimony and slash training. So, nandito na rin yung mga tips. Okay? So, the title of my training is How to Effectively Set and Achieve Goals by Mentor Erica Ramos Soreda. Para po sa mga first time ako ma-meet, my name is Mentor Erica. You can call me Mentor Ikay. Kasi pag Erica, ibig sabihin, hindi pa tayo close. Pag Mentor Ikay, close na tayo. Yun yung definition, di ba? So, you can call me Mentor Ikay. Nurse po ako by profession. And I've been doing I Am Worldwide since the beginning. Okay? Kasama ko po sa Mentor Jean, one of the pioneers po tayo. But wala naman po akong idea sa network marketing. When I started, well, in fact, very negative po ako sa ganitong business. Na-invite po ako ni Mentor Precious Grace Kapili. Kilala naman po natin, no? Our Black Diamond Mentor. At balita ko, wala lang. Balita ko lang, di ba? Pero grabe na nakaka-amaze. Kasi imagine, kasi nurse ako by profession, napakalayo sa pagnenegosyo. Tapos ngayon, napunta ako dito sa I Am Worldwide, but hindi po ako nagsisi. Kasi literally po, this business is a life-changing business. Do you agree, mga mentors? Life-changing tong nakita mo. And bawat isa po sa atin, meron tayong reason kung bakit tayo nag-join. Meron tayong goals. Some people gusto nila ng extra income. Some people gusto nila ng good health through barley, yung products natin. Some people naman gusto mabago yung buhay. Magkaroon ng negosyo, magkaroon na ng passive income. So, different people, different goals. Pero at the end of the day, gusto po natin makuha kung ano yung gusto nating target. Tama? So, yan po ang ituturo ko po sa inyo. Napaka-importante pala na mag-set ng goals. Ano ba ang goal? A goal is an idea of the highlight ko na lang yung ibig sabihin, no? Yung pinaka-importante, yung desired result, yung gusto mong ma-achieve. Okay? Na pinaplano mo at you'll do whatever it takes, yung i-commit mo talaga para ma-achieve mo siya. And kailangan po may deadline. Okay? Yan yung definition talaga ng. And dito sa negosyo po natin, pwede ka kasi dito mag-join na wala lang, member ka lang. Pero if you want to really change your life, it's very important na mag-transition ka from being a member into becoming a leader. And once you become a leader, dapat may gusto kang marating sa buhay. Okay? Kailangan meron kang goal. Okay? Why? Why do we need to set goals? Because only 3% of the population set goals. Alam niyo ba yun? The rest of the 97%, they just live, work, eat, sleep, then eventually paulit-ulit. It's a cycle that never ends. At the end of the day, mamamatay nang walang nangyari. So 3% na parang 97% na parang zombie, only 3% ang nagsiset ng goals. Now my question is, do you want to be part of the top 3% na nagsiset ng targets? Yes or no?
Yan, medyo interactive si Mentor Ika na parang di kayo makatulog sa maganda kong boses. Mag-chat lang kayo na mag-chat dyan. Every time may tanong ako, okay ba yon? Yes. Yan, nakikita ko pa yung mga nag-chat na thank you so much. People without goals are not as successful as they hope to be. So, hindi ka talaga maging successful kahit gaano mo ka gusto if wala kang targets, and there is tremendous power in goal setting. Now, there are two kinds of people, goal setters and goal getters. Okay? So, goal setters, ito yung mga nasusulat lang ng target sila, pwedeng sinasabi, but at the end of the day, pwedeng hindi kunin. Kasi iba yung goal getter, yung sinulat mo, dineclare mo, kinuha mo. Now, the question is, do you want to become a GS, goal setter, or GG, goal getter? Anong gusto mong maging? Magkaiba kasing klaseng tao yon. Sabi ni Mentor Naomi, GG talaga yan si Mentor Naomi eh. Oo. GG, dapat goal getter. It's not enough that you set it. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. So dapat nandun ka sa talagang you will do whatever it takes to get it. Now, there are skills of a leader. Merong outer, yung mag-invite, mag-talk closing training, which is normally tinuturo naman yan. Pero yung more important is yung hindi nakikita na mata, which is inner. Kaya yung principles mo, yung mindset mo, yung thoughts mo, how you think, how you see things. Yan yung isang bagay na kailangan inaayos din natin sa sarili natin. Kasi actually yung outer skills, madali yan eh. Have you seen a person na napakagaling mag-talk, mag-close ng deal, pero nahirapan lang ng konti, nag-quit? Nakakita kayo ng ganon? 'Di ba? So, hindi siya enough. Hindi enough na meron kang outer skills. Dapat, mas ma-develop mo yung inner skills mo. Now, there are three parts of reaching the goal. Number one is you set it. Number two, progress. And then number three, you hit it. Okay, isa-isahin po natin. No? Number one, okay, importante yung pinaplant natin sa utak natin kasi whatever we plant in our subconscious mind and nourished with repetition and emotion will one day become a reality. So our mind kasi is like a loam soil. In Tagalog, matabang lupa. Kung ano yung tinatanim mo, yun yung aanihin mo. Magtanim ka ng positive, anong lalabas? Positive. Magtanim ka ng negative, the same. Negative din yung ipaplant o yung lalabas. So, very important that you protect your mind. Kasi, hindi mag-grow ng something positive yung negative mind. Walang mag-grow na something positive out from a negative mind. So, very important that you cleanse your mind. Kaya nga sabi nga nila, di ba, brainwash, i-wash mo talaga yung brain mo. Kasi yung brain natin, in the past, ang daming self-limiting beliefs niyan. So, dapat ayusin natin yan. And people spend more time planning birthday parties or outings than they do planning their lives, and they wonder why. Di ba? May mga tao ang galing magplano ng, kagaya ngayon, Christmas party, Thanksgiving, yan, mga outings, parties, etc. Pero pagka usapang buhay na, yung buhay mo na 5 years from now, 10 years from now, wala na. Then they wonder, ba't parang wala nangyari sa buhay ko? So it's very important na visionary ka as a network leader in I Am Worldwide. Meron kang vision na nakikita sa future mo. Now, assignment agad mga mentors. Okay, number one assignment is actually napakagandang gawin ito kasi matatapos na po yung taon at January 1 na. So, hindi mo naman kailangang antayin ang January 1 bago mo simulan to. Pwede ka na mag-start ngayon. Okay. Yung isa-set mo na target, short term, 1 to 3 months from now. Ang sarap nito kasi bagong taon eh. Di ba? Ayusin na natin yung buhay natin, mga mens. Midterm, 3 to 6 months from now. Long term, 6 months to 1 year. Then ultimate, you have to write 1 to 5 years. Yearly, ano yung gusto mong ma-achieve? You know why? Naalala ko, there was this one time, nasa McDonald's Madison kami, katabi ng isang office natin, yung old office. Doon kami nag-training nito, si Mentor Peach pa yung nag-training sa amin. Sabi niya, gawa kayo ng 5 years timeline of your life. During that time, nagsistart pa lang yung I Am Worldwide. Nasa isip ko, ano ba yan? Tagal naman na 5 years. Ba't ka pa isipin yung 5 years? Parang ngayon lang muna yung isipin ko. Most people kasi, ang nasa isip lang nila, power of now. Yung ngayon lang. Pero hindi nila iniintindi yung 5 years from now. Kasi you feel like napakatagal pa nun. Pero hindi pala dapat ganun. Like what I've said earlier, you should be visionary. You have to see 5 years
Ano yung plano mo? Sakto to, 2025 po ngayon, di ba? Tama. So, what is 5 years from now? Anong year? 5 years from now, anong year na? Di ba? 2025 plus 5, 2030, saktong-sakto, di ba? So, anong buhay yung gusto mo sa 2030? Ano ng buhay meron ka dapat? 'Di ba? Dapat maisip mo yon. Then, when you set goals, it should be like this. Kay Press ko to natutunan eh. Kuha ka ng notebook specifically for I Am Worldwide. Diyan mo ilagay yung targets mo. Set ka ng goals. What? Why? And how? So what? For example, men's gusto ko na po maging car achiever. So you have to be specific anong kotse. For example, gusto ko ng Honda City, color red, 2025 model. Sample lang or 2026 model. Why? Kasi ayoko na pong mag-commute. Gusto ko po, every time nakukuha ako ng mga reorders and packages sa office, nakakotse na po ako. Ayoko na pong mag-commute yung parents ko, etc. Yun yung why. Then how? Saan ka, anong kasa, nag-inquire ka na, magkano down, magkano monthly, etc. etc. May lisensya ka na ba? Di ba? Tapos, isa pang how, magkano kailangan mo kitain para ma-hit mo yung target mo. For example, ilan just for you, ilan give me 5, ilan na lang kulang mo. Okay? Another example of what? For example, gusto ko na pong mag-rank up, gusto ko pong maging diamond. Why? Kasi gusto ko na po ng billboard sa EDSA. O kaya gusto ko na pong mag-inspiration sa team ko na pag nagawa ko, kaya din nila. Or gusto ko pong every time may event, naka-gown po ako at red carpet entrance. Whatever it is that makes you excited about the goal or the reason why you want to get it, you have to write it down. Ang tawag doon, emotional why. You need to back up your goals with your emotional why para mas maging strong siya. Kasi it's easy to let go of the goal kapag nahirapan kayo. Pero pag lagi mong naaalala kung bakit mo gusto, gaganahan ka ulit. And then, how? Ito yung action plan. Sino ang sapphires mo in the making left and right? Sino yung mga DRs mo? Ilan RQV? Ilan ganito? Ano activities? Ano mga IBP? Tuwing kailan ng mentoring, kailan ng event, etc. etc. Mga mentors, kapag meron kang goal, automatic yung utak mo nagiging creative, gumawa ng ways para marating mo yung target na yan. Pero pag wala kang goals, empty yung utak mo, yung buhay mo, gigising sa umaga, kakain, matutulog, araw-araw, walang mangyayari sa'yo. So it's very important that you do it. Okay lang ba mga mens, gagawin to? Tapos, pag nagawa niya to, di ba meron kayong mga group chat, pwede niyong isend doon. Para sure na ginawa mo talaga. Kasi madaling mag-training, di ba? Pero mahirap gawin yung application. Tandaan nyo, knowledge is power, but the application of the knowledge is the real power. Okay, so kailangan pagkasulat mo nito, pwedeng mamayang gabi or bukas, isan mo sa GC, mens. Ito po yung sa akin. Ito po yung assignment ko kay Mentor Ikay. Okay ba yun mga mens? Clear? Okay, when you set goals, you should be smarter. Can everybody comment smarter? Specific, measurable, attainable, relevant. Mga mens, hindi pwedeng yung kunwari, gusto ko po ng kotse basta umaandar. Paano kung binigay sa'yo ay owner type jeep? O paano pag binigay sa'yo e-bike? Umaandar din yun. So you have to be specific. 'Di ba? Apat po gulong. Paano kung golf cart? O 'di ba? Kailangan, anong sasakyan, anong model, anong year, anong color, be specific, measurable. Magkano, attainable, wag naman agad Lamborghini, no, pagkaka-join mo pa lang, wala ka pang first car, Lamborghini agad. Pwede yan sa fifth year, pero yung malapit muna, attainable, yung realistic, relevant. Oh, ito, paano yung relevant? It should be relevant in your business. Ito lang yung rule. Remember that we are in a network marketing business. Network marketing company tayo. Importante sa atin yung resultang nakakabaliw kasi lifestyle, 'di ba? Question. Um, Maglalabas ka ng L3 na box type. Do you think it's relevant to your business? Nakakabaliw ba 'yon? Baka ikaw mismo na mababaliw ka. 'Di ba? Parang ay, hindi match. Eh, mens, pangkarga ko kasi ng mens, kung move ang business mo, mag L3 ka na box type. Kaso hindi ka move eh. Network marketing ka, I am worldwide ka eh. So, the rule is,
dapat nakakabaliw. Kasi pag hindi nakakabaliw, yung resulta mo, hindi yan magiging asset. Uulit ka lang. Mens, paano mo malaman kung ano yung perfect na result for me? Ano yung, for example, sa car. Tanungin mo na lang yung mentor mo. Lalo kung may resulta yan. For example, sa mentor Jean. O tanungin mo siya, Mens, ano ba yung magandang first car ko? Kasi ako po, ang rule ko sa life is, ayoko magkamali kasi mahal magkamali. So, I always consult my mentor. Mentor Peach, okay ba yung ganitong target ko? Lahat ng kotse ko ay approved by my mentor. Kasi nga, ayoko magkamali sa desisyon. Ayoko umulit. Tapos, gagastos ko na naman, di ba? So, dapat, isakto mo na sa pangangailangan ng negosyo mo. Tandaan mo ha, hindi mo ilalabas yung gusto mo. Ilalabas mo yung kailangan mo. Magkaiba yung needs at saka wants. Okay, yung kailangan mo muna for the business. Then, time bound. It should have a deadline. You will never get your first result or first car, whatever it is, without a time frame, without a deadline. Kailan ka gumagawa ng assignment? One day before or 1 month before? Or hours before? Grabe, no? Prayer na, hindi ka pa nakagawa ng assignment mo. Na-experience ko yun sa school, nakalimutan ko. Alam mo, assignment pala. Tapos during prayer, nangagawa. Mens, ginagawa talaga ang mga bagay kapag may deadline. Hindi ginagawa kapag matagal pa ang deadline. So kung yung target mo ay walang deadline, hindi yan mangyayari. Tandaan mo yan. Then, dinagdagan ko lang yung So, evaluate and reward. Evaluate, once in a while, check if you're going towards your goal or going towards or away from your goal. Okay, evaluate. And then when you hit like small wins, you can reward naman yourself. Pero wag naman to the point na hindi ka na mahagilap ng mentor mo na just for you ka lang, no? Saan ka na? Mens, saan ka na? Hindi ka na mahagilap. Ay, mens, kasi nandito ako sa Boracay. Tapos babalik ka pag wala ka ng pera, tsaka tayo hata ulit. Wag ganun, mens. Okay? Small rewards that doesn't require na mapatigil ka sa negosyo. Like, for example, ako, massage, yan si Mentor G, may masahe yan eh. O kaya food spa, mga ganun lang, simple lang. O kaya maniped, simple reward lang. Pag wala, pag hindi mo na-hit yung goal mo, bahala kang humaba yung kuko mo. May reward and punishment din, di ba? Pag na-hit mo, reward yourself. Pag hindi mo na-hit, punish yourself. Bahala ka na. Di ba? Kung ano yung motivate sa'yo. Okay? Dapat kilala mo kasi sarili mo. Saan ka gaganahan? Di ba? Saan ka matatakot? Di ba? So, yan po. When you set goals, you should be smarter. Okay? Write down your goals because it's 42% more likely to achieve if it is written. Okay. So, kung gusto mo makakalahati ka na agad sa target mo, mahit mo na siya agad, 42% din, isulat mo. Hirap po kasi nung nasa isip mo lang eh. Pag nahipan ka ng hangin, nakalimutan mo na, no? Yan mo, make a goal board or dream board. Question po, sino po ang may dream board? Yung totoo po, can you comment me? Hi, congratulations. Very good si Mentor Marife, si Mentor Matt, si Mentor Richelle, Mentor Jessica, Mentor Bajoy. Wow, very good children. Ay, Mentor NJ nandito. Hello, Mens. Oh, 'di ba dapat meron sakto nga, Mens. Kasi magnya-new year. Napakasarap gumawa ng dream board for 2026. 'Di ba? Targeting na natin 'yan. Nakaka-excite. Ako lang ba 'yun na-excite kapag magpapalit ng taon? Yung parang nagkakaroon ka ng fresh start. Parang nagkakaroon ka ng bagong pag-asa. Na kung feeling mo sadlak sa dusa yung 2025 mo, okay lang 'yan. Babangon tayo ng 2026. Alam mo yung ganong feeling? Yan. So, dapat full of hope ka na sasalubungin mo yung next year, di ba? Make it your wallpaper, mga mens. So, dapat lagi mo nakikita yung targets mo. Pag ako nagte-training nito sa office, check ko talaga yung wallpaper ng mga tao. Pero since nasa Zoom tayo, hindi ko na ma-check yan. Ayusin mo na. Okay? Ikaw na bahala. Read your goals every morning and every evening. There is power in declaration. And post your goals. Another assignment that you can do after this, di ba? I-post mo yung target mo. Huwag ka matakot, huwag ka mahiya. Kasi sa Facebook, merong um, memories after 1 year babalik sa'yo. Tapos, mamukat-mukat mo. Yung pinost mo ngayon, next year, nasa'yo na. Dapat may pruweba ka na tinatarget mo pa lang yan.
So ito, lahat naman na tinuturo natin ay ginagawa natin. Sabay magpa-picture ka sa goals mo, 'di ba? Ito po yung first sports car ni VP ka. Pangalan niya si Bochog Bato Mentor Jane. Yan yung car ni VP. Gusto ko pa lang niya wala pa akong car. Oh, hindi pa ako car achiever niyan. Actually, yung pagkaka-picture ko pa, mens, yun yung unang panahon, no? Sa totoo lang, ayoko magpa-picture sa mga kotse kasi natatakot ako magasgasan ko, wala akong pambayad. Pero sabi ni Mentor Peach, mag-picture ka! Picturean mo yan. Kasi ano yan, tatargetin natin yan. So, nagpa-picture ako. Tapos nung medyo nasanay na ako, sumakay na ako sa loob ng car. Pa-picture-picture lang. Pero dadating pala talaga sa time na maa-achieve mo siya talaga na madadrive mo. Yung dating nagpa-picture, nagkaroon, nagpa-picture, pero sa kanya na. Yan po yung aking first car by the grace of God, si Ketchup the Mustang. O, 'di ba? Dreams really do come true sa I Am Worldwide. Kaya dapat, huwag kang matakot mangarap ng malaki. Oh, ayun, yan yung isa sa mga goal ko talaga. Siguro, sige, panoorin niyo muna mga mens, no? Ito po ay excerpt from my FB Live. October 28, 2018, ang tagal-tagal na, di ba? Um, just to give you a brief context, nasa ano kami nito, coffee. Ano ba yun, Mentor Jean, yung katabi ng ano, All Home? Diyan! Oh, coffee project. Oo, after ng event, nagkape-kape kami. Katabi nun mga ano, katabi nun mga bilihan ng sofa, ganyan. Yung mga furnitures. Mahilig po kasi ako sa bahay eh. Okay naman ako sa kotse pero iba ang pagkakahilig ko sa bahay, sa mga gamit sa bahay. Yan yung mga nakapagpatibok ng puso ko. Yung mga kobyertos, ganyan. So, na-inspire ako nung nakita ko yon. Tapos, nag-live ako sa Facebook. Ito yung sinabi ko. Sige, panoorin nyo. Ay, yun yung isa sa mga goal ko talaga. Siguro, isa na rin to sa magiging pruweba natin. Nakinento ko sa inyo na meron akong moment na nangangarap ako na magkaroon ng magandang kondo. Nangangarap ako na mapa-renovate ko yung kondo ko. Nangangarap ako na magkaroon ako ng sarili kong bahay kagaya ng Mentor Aryan. Kaya idol na idol ko yun si Mentor Aryan. Nangangarap ako na magkaroon ako ng sarili kong space na maganda. Yung maganda talaga yung naka-interior design. Basta yung tipong pag-uuwi ka, sarap-sarap humiga sa kama, sarap-sarap magpahinga. Ganun yung gusto ko. And naniniwala po ako na through I Am Worldwide, ma-fulfill natin yung goal na yan. Masarap kasi yung meron kang chance na makuha yung pangarap mo kesa yung walang chance at all, 'di ba? So, dinedeclare ko sa live na to na dadating ang time. Pag nag-live ako, naka naka-renovate na yung condo ko. Hi, John. Tapos, basta maganda na siya. At update ko kayo kapag nagawa ko yun. Dahil dineclare ko ngayon, wala akong choice. Kailangan ko hatawin yun. Goal ko po talaga yun. If not this year, early next year. Ay, grabe. Yan. So, alam nyo na, sinabi ko sa inyo. And, masarap lang dahil may I Am Worldwide. O, oh, diba? Hindi pa ako naka-brace doon. Ang tagal-tagal na noon. Dineclare ko siya. Alam mo ba, nung time na yan, na nag-declare ako, wala naman akong pang pa-renovate, mens. Dami ko pang binabayarang bills. Pero kasi ganito siya. Yung sa-set kasi ng goal and pag-declare, hindi siya dapat nakadepende sa laman ng bank account mo. Hindi dapat nakadepende sa kung ilan ng e-wallet mo. Kasi kapag ganun ka mag-isip, wala kang masiset. Kasi lagi mong isipin, it's very impossible. Pero, kailangan mangarap ka as if dadating din yung time na yun. Nakikita niyo ba yung mga mata ko nagniningning? Kasi nangangarap ako na mapaparenovate ko yung condo ko. Alam niyo po yung condo ko na to. Ano yan? Bare unit yan. Ni walang cabinet. Sobrang pangit. Sakto naman siya pero hindi siya nakakabaliw. Eh ako, 'di ba mahilig ako sa bahay. So gusto ko yung maganda yung mga aesthetic ba. So nung nangangarap ako noon, wala. Pero by the grace of God, after 2 years, o 'di ba? Kahit gaano katagal eh. Kasi 2020, na-reveal ko po yung condo ko sa I Am Worldwide on our third year anniversary if I'm not mistaken.
third year anniversary na I Am Rugged sa Itbulaga, ko ni-reveal yung renovated na condo ko na yan. Pero dati, nangarap lang din ako na magkaroon ng ganyan. Actually, dalawa yung dineclare ko, narinig nyo ba? Nangangarap ako na maparenovate ko yung condo ko at nangangarap ako na magkaroon ng bahay kagaya ng bahay ng Mentor Arian. Naalala nyo? Narinig nyo ba? Double yung declaration ko, condo at bahay kasi talaga yung gusto ko. Pero during that time, yung condo okay na yun sa akin kasi wala pa nagkakabahay niya sa IM Worldwide eh. Kaya para sa akin, for me, goods na yan. 'Di ba? Nakakabaliw, no? There is power in declaration. Now, ito yung pagkakaiba. Ang successful people, kapag nagkamali, nagkaroon ng wrong direction, they see it as a learning experience. But still, they become aggressive sa pag-hit ng target sila. And more importantly, nagiging persistent sila na hindi man nila ma-hit agad, they will still persist until they win. Pero yung mga unsuccessful people, pag nagkamali, wrong direction, they see it as a failure, then ayaw na nila mag-try ulit. They are afraid to try again. So, dapat pala mga mens, kasi wala namang perfect sa pag-achieve ng goal eh. Kapag feeling mo nagkamali ka, ang always na mindset kasi doon is, ano yung matututunan ko dito? Kasi ang isang bagay kapag hindi mo natutunan, paulit-ulit siya mangyayari. 'Di ba? Pero kapag natutunan mo, magle-level up naman yung lagi naman may pagdadaanan, mens. Nasa IM ka or wala, may pagdadaanan ka. Pero very important is ano yung matututunan mo doon sa pinagdadaanan mo. Okay? Never be afraid to try again. Always persist. Ang mindset is, it's not over until I win. Ganun yung mindset. The number two, yung progress. This is my favorite part of hitting goals, no? There is what we call law of precession. Ano ibig sabihin yan? Part of goal setting process which ensures that we gain many things in addition to the actual goal. In short, the most important thing is not the reaching of the goal. It's not the goal. But what we've learned and how much we grew along the way. Yung journey. Ganito siya. Yung cars, yung income, yung money, yung properties, etc. It's not actually it. It's the person that you have become in the process of achieving that goal. In Tagalog, yung naging ikaw sa proseso mo sa paghihit ng target mo. Kasi ibang tao ka, for example, nag-start ka ngayon, tapos nagkaroon ka ng first car, ibang tao ka na pagka nandito ka na eh. Tapos nag-level up ka, nag-sports car ka, parang sila Mentor NJ, di ba? Ibang tao ka na yan pagka nakahit nga na yan eh. Tapos next ulit. So, ibig sabihin, it's the person that you have become. Iba kasi yung proseso na pinagdaanan mo, nag-grow ka as a person. The reason why we set goals ng sometimes impossible goals is because we want to grow. And yun yung importante, yung growth mo. Okay? Then number three, easy, you hit the goal. Okay? But then, meron tayong mga fair share of hindrances and pwedeng self-limiting beliefs, limitations, yung pwedeng isipin mo na, ay, baka hindi para sa akin yan. Baka para lang sa mga top mentors yan. Ito po yung mga top mentors. Para lang makita nyo ang simula mentor Peach, yan sila mentor May, sila VP, sila mentor Arian. Diba? Ganyan po yung itsurahan. Baka nga, tumingin ka sa salamin ngayon, feeling mo mas maganda, mas pogi ka pa sa mga mentors, diba? Tingnan mo naman, mga neneng-nene. Diba? But then, pwede rin naman silang may self-limiting beliefs na, mga bata kami, mga kausapin namin, mas matanda sa amin, baka hindi namin ma-close deal, baka hindi namin ma-handle, etc., etc. So, pwedeng may mga self-limiting beliefs, but then, dapat, i-battle mo yon sa utak mo. Diba? Yung si Mentor Pisho, Mentor Patsy, Mentor Jonathan, Mentor Soul. Yan po yung mga mentors ng unang panahon. Diba? Pero ngayon, tingnan mo naman. Oh, Mentor Princess Patsy, 20 million circle, 23 million. O, diba? Ang ganda, pakak. Mentor Jonathan, Mentor Soul. Grabe. Nakahit po ng 7 car incentive sa IM Worldwide. 7-time car achiever incentive hitter. Imaginein mo yun, mates. Ang dami na nga niyang hindi pa nakiklaim eh. Pero they started nang walang-wala din. Diba, naka-Aston Martin, DB11. Mentors Aryan, Mentor Michael Fernandez. Kilala nyo to, mentor nyo to, diba? O, tingnan nyo naman yung nangyari sa buhay nila.
Ngayon, nagpapatayo ng three-story house and lot na bago. 'Di ba? O, Mentor Arya, no? Sa Lamborghini na yellow. O, ganyan ang mga posing. Mentor Peach. O, yung nakapurungtong shorts kanina. 90 plus, almost 100 million circle na. 'Di ba? Nagpapatayo ng four-story house and lot, naka-Ferrari. Ito po yung itsura ng bahay niya na ginagawa. Nakakabaliw. Means, bahay ng networker to, hindi bahay ng may-ari ng kumpanya, ha? Nababaliw ako kasi kami ni Mentor Jean, sinasama kami ni Mentor Peach mamili ng tiles. As if, minsan iniisip ko, may ordoma ba ako dito? Kasi ako yun, namimili kami ng tiles, namimili kami ng ng mga furniture, sa mga cabinets, etc. Pero ang sarap-sarap sa feeling kasi alam na alam siguro ni Mentor Peach yung mahilig ako sa bahay. Nung baliw na baliw ako, mens. Yung kitchen cabinet niya, 1.3 million. Di ba? Nakakabaliw. Ayoko na nga eh. Yung windows saka sliding door, nasa 4 million. Alam niyo ba mga mens, yung lote ni Mentor Peach, yun po yung price ng bahay ko. Ganun katindi yan. 500 square meters na yun. Yung pool, di ba? And then of course, the reason kung bakit ako nangarap talaga magkabahay dahil dito. Mentor Shirley May Sibulan. Kanina nga, nag-edit ako ng PowerPoint. Sabi ko, ano nga yung ginagawa ni Mentor May sa pera niya? 200 million na kasi. 200 million and counting. Alam mo yun? Mga simpleng tao lang naman to dati. Nakita niyo yung picture? Mga nene pa. Pero yung mga tao na yun, mataas mangarap at talagang mahataw. Kaya ngayon, they are reaping the benefits of their effort in the past. 'Di ba? Nakakabaliw. 200 million. Alam niyo po yung nakaka-excite na part for me is merong networker na magkaroon ng award na 1 billion circle. Kasi the goal of the company is magkaroon ng first billionaire networker sa Philippines. And more likely, manggagaling sa IM Worldwide. Yung walang kamada, yung clear as in, talaga, yung legit na income. Kasi 200 million na eh. Di ba? Magti 300, 400, 500, o kalahating billion na. Tapos 1 billion. Na-imagine nyo ba yun? Hindi naman matitigil ang IM Worldwide eh. Dire-diretso to. Kaya, kahit sa kaupo-apuhan ng mga BODs, di ba? Kahit sa kaupo-apuhan natin. So, dadating tayo sa ganun. Kailangan lang ma-excite ka dun sa future na yon. Ba? Of course, Mentor Shirley May Sibulan ng ating kapitbahay. Di ba? Na may fully paid na McLaren. Grabe no? Ang ganda ng kotse. Ito idol ko, hindi ito masyadong mahilig sa kotse, pares kami. Pero kung may libre kang kotse, bakit mo hindi yan? Kung meron ka naman ganyang kagandang sasakyan, why not? O, di ba? Tapos, di lang naman yan na sasakyan niya. Marami pa siyang cars. Alam mo yung, sabi ko, grabe, dati si Mentor May, nakikita ko yan, nagbubukas ng office, nagsasara din ng office. Ganyan kasipag mag-talk, as in. Nag-aagawan pa nga kami sa lamesa eh, Blas saka MVP. Nag-aagawan kami sa lamesa. Kasi para sa mga table talks, ganun nag-start. Pero tingnan mo naman yung buhay ngayon. 'Di ba? Ngayon, along the process, may mag-encounter ka na problems. Agree ba mga mentors? But you should not see problems as problems. Dapat you see it as a challenge. Dapat, ang mindset mo, kapag ka nagkakaroon ng problem, challenge to. It happens to strengthen us. And there is a purpose, blessing in disguise yung mga challenges na yan. Pinapatatag ka ni Lord. 'Di ba? We always hear it, God tests before He invests. Kasi He wants to make sure na kapag i-bless ka niya, matatag ka at gagamitin mo sa tama. Kasi kapag mabilis mo lang nakukuha yung mga bagay-bagay, sometimes you take it for granted. Pero pag pinaghirapan mo, 'di ba, mas pangangalagaan mo at hindi ka yayabang. 'Di ba? Ika nga nila, yayaman pero hindi yayabang kasi alam mo na may pinagdaanan ka before you get it eh. Okay? Ngayon, kapag may mga challenges sa life, very important that maging positive yung mindset mo. Can everybody comment positive? Ito, mga mens, yung isang bagay na napakahirap gawin pero kailangan. I wanna share a story sa inyo. Holy Land Incentive ng I Am Worldwide. 3 countries. Jordan,
Israel at saka Egypt ang pupuntahan. Na-hit ko yung incentive. So sa hindi kailangan yung actual passport talaga. Pero nandyan lang yan. Okay, to cut the long story short, mga mens, nawawala ang passport ko. Nawawala yung passport ko that time. Tapos sabi ko, kakaisip ko na dyan lang yan, dyan lang yan. Dati kasi ginagamit ko pa pampapalit ng Tsega de Bahala ng valid ID. Kakaganon ko, nawala. Tapos nung nagpa-renew ako, alam niyo ba yung saktong labas ng passport ko, yung saktong flight. Flight papuntang Holy Land. So, syempre, ako, parang naglupas ako doon sa Mega Mall kasi doon ako nagpa-passport. Alam mo yung parang nag-walling ako doon sa CR. Sabi ko, shucks, pinaghirapan mo pero hindi mo makukuha. Sabi ko, ba't ganun? Eh, naalala ko, nagte-training tayo, di ba? ABCs of Success, letter A, attitude. Ano yung A? How you look at things. It's not what happens to you, it's what you do with what happens to you. You have to think positive all the time. And then, papasok na yung training. Pero during that time, of course, iniisip mo na, ang hirap naman maging positive sa negative situation. Tama. Pero, ang mindset ko lang nun, everything happens for a reason. There is a purpose for everything. Pero alam niyo ba mga mentors, yun palang time na nandun sila is yung time na sumakit ng aking wisdom tooth. Actually, wisdom teeth. Kasi kailangan ko opera ng apat na wisdom tooth. Alam mo yun, wisdom teeth. Ang dami. Inoperahan ako, namamaga na pala siya. So sabi ko, ayun pala yung purpose nun. Sometimes hindi natin maintindihan yung problems, yung challenges in life. Pero always just trust God and think positive. Kasi imagine mo kung doon ka na-operahan, di ba? Mas mahal, mahirap, di mo rin ma-enjoy, etc. Pero yun nga, ang mindset always is God is good all the time God is good. 'Di ba? Hindi mo man maintindihan yung nangyayari sa buhay mo ngayon, pero always see the silver lining in everything. Ika nga ni Catriona Gray. Kasi meron at merong purpose yan. Meron at merong, ano yan, meron niyang tinuturo sa atin. And ang pinaka tinuturo actually is magkaroon ka ng faith at tiwala sa Diyos na hindi ka naman mapapahamak eh. Basta kung hindi mo man makuha yung pinapangarap mo agad, but it's okay. Kasi alam mo, okay lang din, 200,000 nakuha ko. Nakuha ko yung cash, o di ba? Nagka-cash ako. Hindi na masama. Nakakabaliw pa din, di ba? 200,000. Oh, thank you, Lord. Parang na just for you. So, God is good all the time. All the time, God is good. Ano lang, tiwala lang. Okay? Always convert your problems into challenges and always believe that God will be there for you and will never leave you nor forsake you. Kailangan mo lang magtiwala. Okay? Then, actually, the ultimate formula to get what you want in life is this, ask and pray. Nakalagay yan sa Bible, Mark chapter 11, verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, it's very, very, very clear. Nakalagay sa Bible, the first thing to do is to ask in prayer, meaning, kailangan mag-pray. Alam mo, mens, kailangan ba talaga? Oo, kung hindi ka madasalin. Mens, kailangan mo mag-connect sa source kasi kay Lord mo sasabihin yung mga goals mo yung mga prayers mo, Lord. Actually, ganito yung prayer. Lord, what do you want me to achieve in this business? What do you want me to set? Yung makuha ko sa negosyo na to. Tapos, ibibigyan ka naman ni Lord ng visions kung ano yung para sa'yo. May papasok dyan. Basta mag-pray ka, ha? Okay? And then you believe that you have received it. Paniwalaan mo na sa'yo na. Dinadrive mo na, nasa iyo na ang susi, doon ka na nakahiga sa kama na gusto mo, etc. And it will be yours. Yun yung formula. Ask, believe, received. It's the first step in getting what you want. Do not be afraid to ask. Huwag kang matakot mag-ask, mga mens. Ask, believe, receive. Okay. Bilis ko pala. Okay. If you want to change what's going on around you, change what's going on within you. Di ba, naalala nyo kanina yung inner, yung outer na skills. Yung outer, madali lang yan, talks, ba, ma-attend ka lang ng mga trainings, makukuha mo yan. Pero yung inner, it's very important. If you want to change what's going on around you, you must change first what's going on within you. Ayusin mo muna yung loob. Ayusin mo muna yung
hindi nakikita ng mata. Kasi once you fix it, it will manifest. It will, ang tawag doon, lalabas siya sa ano eh, in reality. Kapag ka maayos yung loob. So, it's very important to change. Lalo na yung mind natin, no? I always say this sa mga nakakausap ko eh. The real battlefield is not actually outside our family na negative, yung mga ayaw na invites, yung mga nagno-no. It's not actually that eh. The real battlefield is in between your ears, which is your mind. Yung utak mo. Yung utak natin. Yan yung totoong kalaban. Kasi kahit naman ano sabihin ng ibang tao, if solid yung mindset mo, sa I am worldwide, na dito kaya yaman, dito mababago buhay mo, walang makakapigil sa'yo. The only person who can stop you is yourself. Sarili mo lang din. Kaya kailangan, huwag ka magpapigil. Huwag mo pigilan yung sarili mo. Okay. Ito po, another video. Ang daming pruweba ni Mentor Ikay, no? This video was taken before pa wala pa kami sasakyan. Kasi baka akala nyo, no, ay mga mentors, ano na yan, ganda ng mga buhay niyan agad. No! We started with nothing. And thank you, Lord, kasi may pruweba po kami ng nakaraan. So, panoorin po natin ito. Ay. Hello guys! Yan. Last time na namin ito. Last time. Sinasamantala lang namin yung moment na mag-post. So, abangan nyo sa next video namin. Ako last day. This is the last moments of our commuting days. Tandaan mo tong araw na to dahil hindi to forever. Nakikita niyo po guys, ito po yung itsura ng bus. Sinasakyan namin. Yeah. Ang tawag po dito ay killer bus. When you say killer bus, ito po yung sa mabilis. Na halos onting lang, kung namang nakapatay na talaga sigurado. Pero salamat sa Diyos ko sa buhay pa rin po kami. Oh, di ba? Dati pa lang, mahilig kasi Mentor Teen mag-vlog. Nakakabaliw, no? Alam mo pagka na alala ko yan, yung time na yan. Mga mins, during that time, sinabi namin magkakotse kami. Kinabukasan nag-commute naman kami ulit. Alam mo yung feeling na forever naman kami nagko-commute. Parang wala namang katapusan to. Lagi naman kami nahihirapan. And yung sinasakyan po namin is killer bus. It's because hindi namin afford ang aircon na bus. Pangalawa na susuka sa Men 13. Pero honestly, wala talaga kami masyadong pamasahe. Kaya lahat ng klase ng pagtitipid, ginagawa po namin. Nagbabaon kami ng rice, tapos bibili na kami siomay. Alam mo yung ganun? O kaya as in, talaga, hirap na hirap kami during that time. Pero mapapansin nyo naman, nakangiti, full of hope, na dadating yung time na mababago din yung takbo ng buhay namin. Ganon. Parang may childlike face na, ngayon lang to. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, ngayon lang to. Hindi habang buhay, naghihirap tayo. Hindi habang buhay, baon tayo sa utang. Hindi habang buhay, nahirapan tayo magbayad ng bills. Hindi habang buhay, nagko-commute. Hindi habang buhay, nangihiram. Hindi. Hindi. Mababago din ang buhay natin. But, kailangan po nating talagang magtiwala sa Diyos na nilagay niya tayo sa I am worldwide kasi gusto niya matupad yung mga pangarap natin na nilagay niya sa puso natin. Alam mo yun, Mens? Dito kasi matetest ka eh. It's either you quit, 'di ba? Or you persist. Maraming tao talagang magkukwit. Pero sana hindi ka kasama doon. 'Di ba? May mga attrition, normal po 'yan. Pero naniniwala kasi ako na depende sa paniwala mo yung mangyayari sa buhay mo eh. Hindi porket hindi nag-work para sa ibang tao, hindi mag-work para sa'yo. Hindi porket hindi nila nakuha yung pangarap nila, hindi mo rin makukuha ang pangarap mo. Magkaibang tao naman tayo, 'di ba? Magkaibang tao tayo sa kanila. So, depende yan sa'yo. It all depends sa'yo. Whether you think you can or you cannot, you're right. Hindi ko kaya yan. Totoo, hindi mo talaga kaya. Pag naisip mo, kaya ko yan, kaya mo talaga, tama ka.
Whether you think you can or you cannot, tama ka. Kaya nga, importante, anong nasa isip mo? Paano ka mag-isip? Pag nahihirapan ka ba, hindi na para agad sa'yo? Pag ba hindi mo nakukuha agad yung targets mo, ayaw mo na. Quitter ka pag ganun ka. And quitters never win. Winners never quit. Quitters never win. That's very true. 'Di ba? The reason why yung mga top earners ay top earners ngayon, it's because hindi sila nag-give up kahit gaano sila nahirapan. And sana ganun ka din, mens. O yung mga killer boss ladies. Ayan na, 5 million, 30 million, 15 million. 'Di ba? Sino dito yung mga nag-hit ng targets ng diamond? Rank up. Can you comment, I am. Yung gustong mag-target ng diamond. Rank up. O, balikan natin tong panahon na to. Ito po yung May 2021. Nag-hit talaga kami ng target na diamond. Pero during the time, it's very impossible for me kasi one-legged lang. One-legged. Wala akong kabilang side eh. So, napaka-imposible talaga siya. So, gumawa ako ng yung training ginawa ko, in-apply ko, gumawa ko ng wallpaper, cover photo. Tapos ito kinuha ko sa kay Mentor Peach na kasi diamond siya eh. So, di ba yun yung parang greeting sa diamond. So, kinuha ko yan. And then ito po yung RQV ko that time, 71,500 versus 29,900. I only have May 20 to. How many days left? 11 days left para mag-hit ng diamond. So kung ikaw yung nasa kalagayan ko, next month attitude ka na. Next month na lang, next month na lang. Every month is next month eh. Hindi natatapos, no? Kasi ang layo eh. Pero pinag-pray ko kasi yun, sabi ko, Lord, gusto ko po talaga na makahit ng diamond on my birthday. But you know what? God is good all the time. All the time, God is good. On my May 29 is my birthday. On my birthday, ika 12 midnight, nakuha ko po yung ika 100,000. That made me a diamond right now. 'Di ba? Meron ka bang mga goals na imposible sa tingin mo ngayon? Yes or yes or no? Meron ka bang mga goals na sa tingin mo imposible pa ngayon? Yes or no? Meron? Mens, ang mindset kapag ka merong impossible goals, ma-excite ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya yan imposible, it's because para makita mo kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay mo. Kasi kung di yan imposible, I mean, kaya mong gawin, madali lang, hindi mo kailangan ng Diyos eh. Di ba? Kaya ko naman yan, hatawin ko lang yan. Pero kung yung tinatarget mo ay imposible, alam mo, ikaw mismo sa sarili mo ay imposible yan. Kakailangan mo talaga ng tulong ng Diyos. So, anong kailangan mong isipin? Ang mindset mo na lang, Lord, I am excited. Paano mo itatawid yung ngayon sa target natin? I am excited sa gagawin mong wonder sa life ko. Ganun yung magiging mindset mo. And then when you hit that, mapapasabi ka talaga na, Lord, ikaw talaga to. Hindi ako to. Ikaw talaga to. Kasi imposible to sa akin when I started setting this goal. Pero ngayon na na-achieve ko, mahambal ka eh. Ngayon na na-achieve ko, I know it is by your grace. Not because magaling ako, but because magaling ang Diyos ko. So sometimes, we have impossible goals in our life so that we understand na the only way to achieve that is by the grace of God. Amen, mga mens? Ito po, one of my impossible goals. 'Di ba sabi, magpa-picture ka, i-post mo sa Facebook. 'Di ba yung turo ko kanina? Tingnan nyo maigi to ah. October 6, 2020, pumunta kami sa art sector sa may Antipolo. Sabi ko kay Mentor Joyce, picturean mo naman ako para kasing bahay, 3-story house and lot. Kulay puti at may mga puno-puno. Ganyan yung bet ko. So I posted on Facebook, October 6, 2020, time will come, makakabili din ako ng bahay na parang ganito. Thank you Lord for the vision. House and lot, coming soon, ultimate goal. Thank you Lord, I am with all His. This was October 6, 2020. Nakatira na ako niyan sa condo. Renovated na condo ko, di ba? Pero, nung time na yon, 30th anniversary ng I Am Worldwide, nilabas ko yung condo ko na renovated. Nilabas si Mentor May yung 3-story house and lot niya. Kaya nang baliw talaga ako. Alam mo yung nasa isip ko noon mga mens? Ganito, simple lang.
hindi ako nagta-target ng bahay kasi wala pa nakagawa. Pero dahil may nakagawa, kung may nauna, may susunod. Yun yung mindset ko, mens. Kung siguro sasabihin mo, ikaw yung unang gagawa, question mark sa utak ko. Pero kung may nakagawa, wala nang question mark sa utak ko kasi nagawa na eh. Susundan mo na lang. So, na-open yung mind ko na pwede pala magkabay sa network marketing. Na pwede pala magkabay sa iEmerald, kaya nag-set ako ng goal. October 6, 2020, mga mets, pakitandaan ang date. October 6, 2020, pinost ko sa Facebook. Naniniwala ka ba na pwedeng mabago ang buhay mo sa loob ng isang taon? Yes or no? Ulitin ko ang tanong. Naniniwala ka ba na pwedeng mabago ang buhay mo sa loob ng isang taon? Yes or no? Yes. Yes? Yes na yes? Mga mins. Ay, October 10, 2021. Na-reveal sa 4th year anniversary ng I Am Worldwide ang 3-story house and lot na to. Ang pangalan ay Casa Roma. This is where I live right now. Nandito ako sa kwarto ko. Nakakabaliw, di ba? What? October 6, 2020, dineclare ko sa Facebook. After 1 year, October 10, 2021, yan na. Means, bakit hindi ka manggigil? Yan yung power of faith. Nung nag-set ba ako ng goals, post ba ako sa Facebook, may pambili ako ng bahay? Of course, wala. Kakaparenovate ko lang ng condo, remember? Wala. Then again, when you set goals, do not refer to the bank account. Do not set your goals depending on your bank account. Do not set goals depending on your e-wallet because you'll never get anywhere. Lagi kang malilimitahan ng current situation mo. When you set goals as if the Lord will give it to you. And God is an unlimited source. He created everything, including us. Bakit ka magko-question? Diba? Nakakabaliw ba? Hindi ba natapos, mens? Oh, June 10, 2021. Pumunta kami, core MVP sa casa. It was my first time na makasakay ng Lamborghini. Sa totoo lang mga mens. Ayoko magsasasakay sa mga ganyan. Kasi alam ko mahal pa yan sa buhay ko. Tapos si Mentor P, sumakay siya, nag-incar siya. So ako, nakisakay na ako, sumakay ako doon sa katabi niya. Kasi ang mindset ko, just in case na magtanong, sinong bibili? Ituturo ko yung mentor, ito bibili, may pera yan. Ganon. Ganon yung utak ko eh. Ayoko sumakay kasi naiya ako, lalo mo lang pambili. Pero nung time na yun, nangarap lang din kami. First time ko sumakay po yan. Actually, Aventador yan eh. Pakitandaan ng date, mens. June 10, 2021. June 10, 2021. Yan yung 2021, di ba? June. After 3 months, July, August, September, October, 4 months, yung mentor ko, nakasama ko, na magkasa-hopping, nilabas niya yung pinakaunang Lamborghini ng I Am Worldwide, which is yung blue na Lambo, si Mentor Precious Grace Capili. So it was our 40th anniversary. 40th anniversary na I Am Worldwide, naglabas ako ng bahay, naglabas siya ng Lamborghini. So pumutok na naman ang utak ko, gumano na naman. Sabi ko, shucks, may Lamborghini na ang mentor ko. Kapag may nauna, susunod. Kasi may nag-open na naman ang utak ko eh. Pwede ba magka-Lamborghini? Pinaka-first Lamborghini yan sa Emerald Red Mens. Pwede pala magka-Lamborghini dito? Mens, may tanong na naman ako sa'yo. Naniniwala ka ba na pwede mo ma-achieve ang goal mo sa loob ng isang taon? Yes or no? Ulitin ko. Naniniwala ka ba na pwede mo ma-achieve ang goal mo sa loob ng isang taon? Yes or no? Yes, 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 yes. 2021. June 10, 2021. Alam nyo ba, pagka-uwi ko galing Dubai,
August yun eh. 2022. August 2022. After 1 year. Nakapark na sa condo ko yung Lamborghini. And on our 5th year anniversary, na-i-reveal na ang pangatlong Lamborghini sa I Am Worldwide. Una kasi kay Mentor Peach, then kay Mentor Ka, tas yan yung pangatlo. Pangatlong Lamborghini sa I Am Worldwide, si Oso Dalambo. Mens! 5 years pa lang! May 2 property, 3 sasakyan na. Grabe yung ginawa ni Lord sa buhay ko, mga mens. Kaya walang makakapagpatibag ng mindset ko, ng faith ko. Kasi lahat ng mga bagay na kinukwento ko sa inyo, sinet ko lang yan sa utak ko eh. 5 years ago. Naalala nyo? Yung sinasabi ko na nag-meeting kami sa McDonald's. Pinaset na Mentor Peach, 5 years from now, what do you want to achieve in I Am Worldwide? Nilista ko yan eh. Yung bahay, nilista ko yan. Yung condo ko renovated, nilista ko yan. Supercar, kahit imposible, nilista ko yan eh. Ang tanong, maglilista ka na ba? May saset ka na ba? 5 years from now, mga mins. 2030. Anong gusto mong maging buhay? 5 years from now. Tandaan mo, kung ano yung susulat mo, yun yung mangyayari. Kung ano yung paniniwalaan mo, yun yung mangyayari. Ang tanong, naniniwala ka ba? Mga mins, kung nangyari sa akin, walang rason para hindi mangyari sa'yo. Ano bang pinagkaiba natin? Parehas tayo nag-ayong worldwide. Parehas naman tayo pa may pananampalataya sa Diyos. Parehas naman tayo anak ng Diyos. Tama. And you know, God will bless you because gusto niya na pamalita mo sa buong mundo kung ano yung gagawin niya sa buhay mo. Yan yung gusto niya. Kaya yung mga imposibleng targets mo sa buhay, kaya niyang gawin yan. Now, as I end, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are right now and change the ending. Mga mens, isa sa mga pitfall kasi yung lagi tayong may regrets. Dapat ganito kasi mens, dapat ganyan eh. Mali kasing ganito mens eh. Dapat kasi ganito ganyan. Dapat noon pa lang yung dami mong regrets. To tell you honestly, hindi na tayo makakabalik kung paano ka nagsimula. Pero, pwede kang magsimula ngayon para baguhin yung ending. Para makuha mo yung ending na gusto mo. Tantanan mo na yung past. Past na yun eh. Tapos na yun. Wala na tayong magagawa. The only thing that you can do is learn from that. Ano yung mga kailangang matutunan sa mga pagkakamali, mga pinagdaanan mo, sa mga situation na nangyari sa life mo. What can you get from that? What can you learn from that? Baunin mo yun. And then you start right now. Fresh start. Clean slate of paper. Start again. Sakto mag-New Year. 2026. Hindi porket hindi magandang 2025, hindi magandang 2026, mga mensa. It's not like that. It's how you look at things. Pwedeng sabugan ng 2026, di ba? Pwedeng yan na yung completion ng mga pangarap mo. Depende sa paniniwala mo. Right? May natutunan po ba mga mentors? Sakto, 1 hour. Yan. Thank you so much, mga mentors. I hope you learned something from our mentoring and na-empower kayo. And mga mens, tandaan nyo lang, God will give you vision and He will give provision. Tandaan mo yan. Siya yung magbibigay sa'yo ng vision. Pero He will also be the one to provide for that. Kailangan lang, maniwala ka na. Makukuha mo yan. And with that, thank you so much. Thank you, Mentor Jean. Back to you, Mentor Jessa. Thank you so much po, mga mens. God bless everyone. Alright. Thank you so much po, Mentor Ikay. Grabe, nakakasabog ng utak. Ramdam nyo ba, men? Grabe, no? Ay, grabe. Wala akong masabi, men. Talagang sobrang grateful talaga po kami na nandito kami ngayon sa Zoom. Talagang worth it, solid.